Rides Reserve 2014. 5, 4, 3, 2, 1. Straight to the point commentary. Fun exchanges. This is it. The hashtag with Isco, Lynn, Anna, You can call me Queen Bee. and Bert. Say what you wanna say. The hashtag. Good day mga ka-hashtag, kasama naman po ninyo ang napakakwelang barkada dito sa The Hashtag Team. Ito po si Isko, Lynn, Bert at Anna. Hi! Hi! Ayun, o diba guys, maraming salamat. Last week na pag-usapan natin yung tungkol sa paghahanap buhay. Kung ano mga options natin, kung magiging empleyado pa tayo, maghanap ng online jobs, negosyo, or regular job, paano yung mga bagay-bagay, pasikot-sikot. Natakol natin yung interview pero hindi masyadong ganun ka-focus talaga. So this week, mas ipo-focus natin yung topic natin tungkol sa mga interview questions at kung paano natin sasagutin yung mga interview questions na ito. Ito yung isa sa mga challenges eh. So, ano yung mga initial interview questions na masishare ninyo at kung paano natin ito sasagutin? Ikaw, Bert. Say something about yourself. Yan! Famous to famous. Yan yung question. Say something about yourself. Aba minsan, ang sinasagot niya ni, I'm 29 years old, youngest in the family. Yung story ang buhay no? Yun ang life ko. I graduated marketing in this school in this year, ganyan-ganyan. I worked with I like watching My Husband Lover, ganyan-ganyan. So, paano dapat ang sagot dyan? So, na-tell me something about yourself. Related pa din. Dapat related dun sa posisyong ina-applyan. Yun yung isasagot niya. So, hindi niya dapat Professional. sabihin ko ano yung nakasulat na dun sa resume din, di ba? Oo, tsaka kasi ano naman pakialam ng interviewer kung panlima ka sa magkakapatid. Alam mo yung mga ganon. Ano pa ako dati, yung mga bata-bata pa ako. I was born February 28. Hi, sis. Chemical. Ay, ano nga ito? Alam mo yung shinare ko sa inyo? Yung interview siya. Tapos parang tinanong siya na parang do you have any leadership experience? Ang sagot niya, I've never been a leader or I have never experienced handling people, but since I'm a Leo, I was born a leader. Ganun yung sagot niya. Yan sa horoscope. Ganun. Meron akong na-experience na ganyan, na hindi naman ako personally, pero tinanong siya, nag-apply kasi siya for a trainer position, tapos tinanong siya na parang something to the effect na you're not the best agent in your team, so paano ko naman masisigurado na kaya mong mag-train ng ibang tao to be the best agent? Tapos ang sagot niya, hindi naman daw lahat ng the best na basketball players pwedeng mag-coach. Kaya nga daw si Phil Jackson, nadala niya yung Chicago Bulls sa championship pero hindi naman siya magaling na player. So parang so napataka din yung nag-i-interview na parang okay. So inamin mo hindi ka talaga magaling. Okay. So hindi siya natanggap. So talaga may level of comparison ito, no? Oo. O Bert, ano pa? Ano pang ibang mga question? Why should we hire you? Yan. Sorry ano ba yung mga tanong ko? Hindi totoo yun, tinatanong ko din yun. Kung may mga ganun tanong susunod na tanong dyan, why should we not hire you? So usually ang sasagot ko dati because I wanted to work because I wanted to work with the best. Is that your LA? Because I want to work with the best and I find your company the best. Pag-angat ng bangko no? Oo. Di ba walang kwenta? Pakit lang. Oo, mga ganyan. Why we should hire you? Paano ang approach dyan? Sabihin na nila yung best qualities nila, why they should be hired. Pero feeling ko enough na yung mga I'm hardworking, yung mga ganon. So mag-isip lang something na talaga, yung hindi mo kang pinractice mo lang siya sa bahay. Yung talagang personalized, ganon. Oo. Na paano ka ba talaga magtrabaho at bakit ikaw ang kailangang kuhanin.
Ayun pa, yung second question ni Bert, yung why we should not hire you. Parang mahirap ata i-ano yun. Sagutin. Oo. Yung isang tanong dyan, may kamukhang tanong yun eh. Yung what are your weaknesses? Parang ganon. Tapos Hindi kailangan mo iwasan- magbigay ng kailangan mong bigay ng strength mo na nakadisguise na weakness. Ganun ba yun? Oo, ganun. Usually ganun. Hindi pwedeng lampasan ang tanong na yun. Kasi yung iba, sasabihin nila parang wala silang maisip na weakness nila. Ay, hindi po. Kasi kapag nilampasan nyo yun, lalabas kayong merong attitude problem. So, kailangan tanggapin nyo pa din sa sarili nyo na merong things na kailangan kayong i-improve. So, paano ipine-present yun? Yun nga, sabi ni Ana, yung strength nyo, i-disguise nyo na lalabas siya na parang weakness din. Paano ba yun? Ana, ikaw nga. Alam mo, gusto kong marinig yung sagot nyo dyan. Kasi one time, nag-interview din ako eh. So, ganun nga. Ganun nga din, syempre, bonggang-bonggang disguise nga ako. Sabi nung nag-interview sa akin, director to ng isang BPO. Sabi niya, that's not a weakness. It's a strength that you're disguising as a weakness. Buti hindi mo sinagot, pak! Alam mo, parang ako, laging ganyan yung sagot ko. Siyempre, tatanungin nga kung ano yung strengths. Bonggang-bonggang strengths. Pagdating ng weakness, ang sasagutin ko, yun din. Halimbawa, ang tendency dyan is, minsan kapag ka nagiging excessive lang yung strengths mo, nagiging weakness kasi siya. Pwede siyang lumabas na weakness. Yun, ganun lang naman yun eh. Halimbawa, pag ako tinatanong dati about my strengths, sinasabi ko na maingat ako sa pagsasalita ko. Kumbaga, ini-ensure ko na masasabi ko ng maayos at hindi ako makakasakit ng kapwa ko empleyado. Tapos pag tinanong ko ano yung weakness, yun din sasabihin ko na yun nga, dahil maingat ako magsalita, minsan, hindi ko talaga nasasabi kung ano yung totoo kong nararamdaman. Diba? So, parang ganun lang din. Kumbaga, ang dating lang is, anything in excess of your strength can become a weakness. Pero, sabi nga ni Bert, babawi ka naman dun eh. No? But, it's something that I know. Kumbaga, alam natin na weakness natin yon. So, advantage natin yon. Kasi, ibig sabihin, kapag alam mo na weakness mo yon, kaya mo siyang i-improve. Kumpara sa wala kang alam na kahinaan mo. Tsaka Isko, halimbawa, accountant ka, tapos ang ina-applyan mo ay accounting staff. Tapos pag tinanong ka at kung anong weakness mo at sinabi mo patay na, di ba? So, iingatan natin. Iingatan ang mga sagot. Kasi kung yung weakness mo ay directly affecting yung magiging trabaho na ina-applyan mo, maling-mali na yung magiging sagot mo. So, kung maghahanap ka ng weakness, dapat iiwas mo dun sa strengths na inaasahan para dun sa trabaho mo yun. Halimbawa, kung ikaw ay sa accounting, tapos ang tinanong ka, what do you think are your weaknesses? Sabihin mo, ang weakness mo is you don't know when to stop working. So, lagi ka nag-overtime. O yun, di gusto ng employer yun, di ba? So, yun yung ibig sabihin ni Ana kanina, na yung strength mo, i-disguise mo siya as weakness. Kasi palalabasin mo siya na you're willing to work overtime. Parang ganun. Konting ingat lang sa mga sagot. Kasi kapag inilaglag mo naman ang bongga yung sarili mo, hindi mo makukuha yung trabaho. Ano pa? Ano pang ibang mga questions? Isko, maganda yung sinabi mong yun. Yung how do you see yourself 5 years from now? Oo, ganun. Kasi kung wala kang maisagot doon, ibig sabihin, wala kang Pangarap. buhay. Correct. Alam mo kung ano sinagot ko dati? First, you should hire me. Ay. Assertive. Then, like, 5 years from now. Oo, para makita ko ang self ko sa kumpanyang to 5 years from now. Ay, ito pa. Isang question pa na naalala ko. Yung mga, ano yung makontribute nila for the company, if ever na i-hire sila, mga ganun. Alam mo ba yung tanong na yan, tinanong ko yan dati, alam mo sinagot sa akin? Ano? Pag-ibig, SSS at PhilHealth. Yun ang mag-contribute. Literal. Nakakainit na ulo, di ba? Buti hindi ka natawa. Hindi, nag-init ang ulo ko eh. I think naman your applicant is aiming for you more. Hindi. Seryoso ba talaga ang pagkasabi niya? I think your applicant is aiming for you more. Hindi. As in, Parang ano lang ba yan? What is your unforgettable date? Parang ganon. sa Miss Congeniality, di ba? Oo. Serious siya. Ay, anyway. SSS, PhilHealth at pag-ibig.
So yan po ang ilan sa mga questions sa interview na dapat nyo tandaan at pwede rin kayong mag-research online ng mga iba't ibang possible interview questions at pwede nyo pag-aralan prior kayo pumunta sa isang interview. And para po sa hashtag natin for this week, ganun pa rin po, it's hashtag hanapbuhay. Mag-message po kayo sa amin sa Twitter using @the#PH or mag-message sa aming Facebook page sa www.facebook.com/the#PH. Kung meron pa kayong mga nakakatawang mga interview questions, mga questions sa interview na gusto ninyong sagutin namin para sa inyo. So, paano po yan? Next week po ulit. Ito po ulit si Isko, Bert, Anna, at Lane. Bye! 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 See you next week. The hashtag would like to thank our friends. Healthy Deals Philippines. Follow them on Instagram via Healthy Deals. Now PH. Follow them on Twitter at twitter.com/nowph or on Facebook at facebook.com/nowph. Thanks to the music we used for this podcast. Roar by Katy Perry. Brave by Sarah Bareilles. Ready or Not by Bridget Mendler. Royals by Lourdes. What Makes You Haha by One Direction. And Beautiful Ones by Suede. The hashtag is a proud production of Phantom Media. Phantom Media is the new media division of the Leadership Network. Follow Phantom Media on Twitter at Phantom Media PH or on Facebook at Phantom Media PH, or email us for any comments at phantom@leadershipnetwork.com.ph. Thanks for listening, and until next time.